gusto pagkaperahan yung pamilya Katinga at yung mga Afrikano. Sisi ka ba na sumama ka sa akin? Magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po kami sa inyong harapan. Ako po si Oga Diaz at interviewin natin si OG Diaz. OG na Pogi. Oga na Poge. OG Diaz. Ano? Interviewin natin si Boy. Boy Abundio. Boy Abundio. Abundio. Hindi, wala lang tayo. Oo. Siguro sa mga nakalipas natin na andito na tayo. Nandito tayo sa Nasa Pilipinas na. tayo. Oo. So alam ko marami nag-aabang Oh, yan. yes. So may mga question po ang mga viewers. Yes. At minessage ko po ang viewers natin na magtanong po sa akin na kahit anong tanong at wala tayong uurungan na tanong. Sasagutin po natin lahat 'yan. Ba't ako nagkukwento dapat ikaw? Ako na kaya magtanong sa'yo. Hindi, pinapaliwanag mo lamang. Pinapaliwanag. Itong mga katanungan kasi ng mga viewers natin, may point naman din sila kung saan malalaman nila kung ano ba talaga yung pagkatapos ng after 2 months, kung ano yung masasabi nila na andito na tayo sa Pilipinas. Ano yung mga nangyari? So, simulan natin yung sige. tanong, Kuya Jose. Yes. Ay, hindi, Kuya OG. So, sige boy, ano na yan. Itong unang katanungan nila, explore na natin to. Ito pinaka-importanting tanong nila sa inyo. Ano ba? Unang tanong. Maraming tanong to pero abangan nyo. Ito ang pinakauna. Sabi na sa unang tanong, sa easy, may time ba na may pinagsisihan ka na ginawa mo? Na sabi, hindi mo ginawa. Ano? Sa easy daw, may time ka ba na may pinagsisihan ka na ginawa mo na sabi, hindi mo na ginawa? Wala. Wala akong pinagsisihan sa lahat ng ginawa ko sa Equatorial Guinea. Dahil sa lahat naman ng ginawa ko doon, mayroong pagtuturo o may lesson akong natutunan. Whether Good or bad? whether nasaktan ako doon o merong napasaya ako doon, parehas naman na merong kinalabasan ng mabuti. O meron ako natutunan sa bawat nangyari sa akin doon. Sa pagtulong, meron tayong mga natulungan na hindi naging okay, pero hindi ako nagsisisi dahil yung pagtulong naman hindi mo malalaman na tama yung ginawa mo sa pagtulong na tao na yon kung hanggat hindi mo na-experience na yung taong tinulungan mo na yon ay deserve ba talaga o yung pagtulong mo sa kanya ay pinapahalagahan. So wala akong pinagsisihan sa pagtulong ko sa AG, sa lahat-lahat na yun. So, bukal na bukal talaga. Oo. So, dito na naman tayo sa pangalawang tanong, boy. Boy. Meron ka bang tinulungan sa Easy na sana hindi mo na tinulungan at bakit? Meron akong Tinulungan sa Easy na dapat na sana hindi mo na tinutulungan at bakit? Meron akong tinulungan doon na sana ay hindi ko tinulungan. Unang-una, pagka nararamdaman ko na kapag tinulungan mo ay hindi nagsisikap, alam mo yung feeling na pakiramdam na pilit mong tinutulungan pero ang dating ay gusto lang humingi ng pera. So, kilala niyo naman kung sino yung mga tao na tinulungan natin doon. May mga time na gusto kong tulungan, kaso sa bawat pagtulong mo, walang nangyayari sa buhay niya. Meron mga tinulungan ako doon na hindi pinahalagahan yung tulong ko. Yun na lang. Hindi pinahalagahan yung tulong ko at yung tulong na ibinigay sa kanya ay iniisip na panghabang buhay na ako tutulong. So, gumawa tayo ng mga way para sa kanila nga kaso ending hindi pa rin nabago ang kanyang buhay. O hindi pa rin nabago ang kanilang buhay. Maraming ganun. Na feeling nila na pagka tinulungan mo is obligasyon mo na sa pamilya nila na tulungan. Ano ang opinion ng viewers na palagi nilang binabato sa'yo na maling-mali na akala? Maling akala ng mga viewers na laging Binabato sa akin, sa'yo. opinion. Nila. Di siguro yung laging sinasabi nila na inuwi ko ang pamilya Matinga para i-content,
gawing gawa ng videos para kumita ng kumita. Yun yung maling-mali na ibinabato sa akin ng mga viewers na gusto pagkaperahan yung pamilya Matinga at yung mga Aprikano. Doon ako nahe-hurt kasi yun yung mga tao na hindi nakakaalam ng old videos natin hanggang ngayon ay madaling sabihin yun. Kaya yun yung maling-maling akala ng tao na yung pagtulong ko sa mga Aprikano ay makakuha ng maraming pera. Yun ang maling-maling akala ng tao na lagi binabato sa akin ng mga viewers. Yun. Okay. Magandang sagot. Pang-apat na tayo, boy. Ito magandang tanong rin ng Bakit natin. OG, Oo. Ano ang isang event na nangyari sa iyo sa Easy na hindi mo makalimutan dahil akala mo katapusan mo na? Ayun lang, yung recently, nung bago kami umuwi, ang hindi ko makakalimutan doon, yung merong time na dumalaw ako sa lola ni Mahmood at kinuyog ako ng mga tao dahil daw ako ay nagbibideo. So, ang totoo naman yan, ang binibideo ko ay si Chamame at yung lola ni Mahmood. So, hindi ko na ipalabas yung video na yon. At yun yung time na talagang katapusan ko Dahil na kasi ang sabing gano'n ng mga tao doon ay isusumbong kita sa pulis, susumikit sa company mo, gano'n. Kumbaga, parang ang gusto ay ma-deport ako at saka makulong ako. Makulong at saka ma-deport ako. Yun yung gustong mangyari ng mga tao na yun. Pero sa huli, pwede pa lang ang ginawa ko, bigyan ko lang ng pera at naging okay na lahat. So yun talagang feeling ko nakatapusan ko na kasi tumatawag na yung kapitan that time sa police kaso hindi matuloy-tuloy yung tawag. Siguro walang load or baka tinatakot lang ako. Hindi ko alam kung ano ang pumapasok lang sa isip ko noon yung time na kinuha yung cellphone ko, 2 cellphone, tsaka ginanyan ako. Sabi ko ay katapusan ko na. At kinabukasan siguro, kung hindi ngayong araw siguro nasa kulungan na ako. Yun yung masasabi ko na parang katapusan ko na ginawa ko sa ED na nangyari. Mahirap talaga ng experience yun. Oo, mahirap experience. Mahirap. Oo. Ano pang tanong ko Andito na tayo sa panglimang tanong, Kuya Boy. Sa pagtulong mo sa Easy, ano ang positive na outcome at negative outcome sa pagtulong mo sa mga taga-Easy? Sa pagtulong ko sa EG, ang positive outcome, yung magandang kinalabasan, yung syempre marami tayong natulungan doon. Even sa mga taxi driver at saka sa mga nandoon na nabigyan natin ng mga grocery na akala natin kapag yung iba yung saya na naramdaman nila yung tumulong tayo sa kanila doon. So, sa lahat ng mga natulungan natin, especially sa mga feeding program na araw-araw natin halos araw-araw natin ginagawa doon. Maganda kasi wala nang halos nagkakasakit, nagtabaan yung mga bata. Ipakain natin yung mga pagkain Pilipino. Yun yung mga positibong outcome. Yung negative naman, siguro yung maraming mga tao pa rin doon na hindi sila open about sa social media. Takot sila na i-video, takot sila na ipakita kung ano sila, except sa pamilya ni Chamame, pamilya ni na mga lolas. Yun ang tingin ko na negative na nagkakaroon ng hindi magandang epekto dahil sila mismo ay iniisip na masamang tao ang agaya ko kapag nag-video sa kanila. So, meron pa yung sa negative na outcome kapag natulungan mo sila, parang nagiging mo sila. Obligasyon mo na parang dapat laging meron ka para sa kanila. Yun yung tingin ko sa negatibong nangyari before kasi kapag natulungan mo sila, ang feeling nila sa susunod dapat bigyan mo sila. Yun yung kumbaga parang kailangan sustentuhan mo sila o masaya sila kapag binibigyan. Pero pag wala na, hindi ko alam kung papansin pa nila ako. So, ano pa ang last question? Yes, magandang sagot. Ano pa ang question? Ito na yung pinaka-last, number 6 question na binato sa atin ng viewers natin. Lesson mo natutunan sa lahat na nangyari sa buhay mo. Lesson na natutunan sa lahat na nangyari sa buhay mo. ko.
Saan? Sa EG o dito sa Pilipinas? Siguro, easy from here. Lesson na natutunan ko, wag magsawang tumulong. Wag magsawang tumulong kung meron mga pagkakataon na sa pagtulong mo, hindi naging okay at nabigo ka sa pagtulong, kumbaga hindi na-satisfy o hindi naging okay yung tinulungan mo, diretso ka lang sa pagtulong kasi hindi mo naman ma-experience pagka hindi mo na-experience yung mga ganon, hindi mo malalaman na tama yung pagtulong mo. So, dapat pagdaanan mo yun. Hindi lahat ng pagtulong ay matutuwa ang lahat. Hindi lahat ng pagtulong na gagawin mo sa iba, sure na ikatutuwa nila. Minsan, the more na tumutulong ka, the more na masasaktan ka kasi nag-expect ka. So, yun, huwag kang mag-expect na lahat ng pagtulungan mo ay magiging masaya. So, mapa sa Pilipinas man o nasa may abroad man. Yun, salamat Kuya OG. Yan ba yung last Yes. question? Yan yung pinaka-last Kung question. ikaw ang tatanungin ko, Oo, naman. Sa'yo lang kasi yun. akin na ba yun? Oo. Tanungin din natin to, biglaan tanong to. Sige, bigla tanong. Tatanungin natin si Kuya OG. Ikaw, tatanungin kita, no? Nagsisi ka ba na sumama ka sa akin? Hindi ko naman yung pagsisihan. Bakit ako magsisisi? Desisyon ko to. Bawat desisyon ko, inano ko naman yun. Matagal ko pinag-aralan, matagal ko inisip kung ano ba ang outcome, negative at positive. Kaya sa tagal na rin nag-abroad, inisip ko na rin na tama na ito. Oras na din ito na pag-uwi ko. At saka baguhin ko naman yung pamumuhay ko. Kasi ilang taon ako nasa abroad. Kumbaga, okay naman ako. At least dito, masaya ako sa pag-uwi na kasama ka. Kasama ni Beljon. Wala akong pinagsisihan. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na sabihin sa'yo ng company na Jose, bumalik ka dito tapos dodobling ko o titripling ko yung sahod ko, papayag ka ba? Hindi na ako siguro balik. Hindi na. Ayaw ko na. Kasi iba na ako na doon. At saka hindi na tayo buo kung mabalik pa ako. At saka kulang na, hindi na ako masaya doon. Oo, mayroong pera, dodoblihin. Pero ayaw ko na, hindi na kagaya ng sa dati masaya. Ano man na malaki ang pera mo, hindi ka masaya. Hindi ka rin kontento sa buhay mo. Kumbaga maraming kulang sa buhay pagtatrabaho mo doon. Kasi wala na kayo eh. Ako lang mag-isa. So ano magawa ko? Homesick ka. So useless. Pero yung totoo, ito pa isang tanong. Baka ako nagtatanong ngayon. Binaliktad mo ako. Binalik ko sa'yo. Pero ngayon ko lang naisip yung mga tanong na yun. Tanong ko sa'yo, hindi ba nagalit ang asawa mo nang sinabi mo na mag-i-stay ka dito sa amin tapos uuwi ka na kasama kami? Hindi. Pinag-usapan na namin yan. Matagal na, oo. Kasi bawat desisyon naman ng buhay, kung ikaw ay pamilya, may asawa, kailan pag-usapan nyo na yung dalawa. Hindi yung isa ka lang na magdedesisyon. Kasi magagalit ang isa, magagalit ang isa. Kailan pair kayo? Ayaw niya, ayaw nito ganito, ayaw mo. Kailan pag-usapan para pares kayo magdesisyon. At saka okay na rin. Matagal na rin yung panahon na yun. Ikaw, isa pang tanong. Kung saan nangyayari ngayon sa buhay natin dito sa Pilipinas, sa loob ng 2 buwan halos, hindi ka ba nagsisinasabi mo, dapat hindi na ako sumama kay Kerwin? Ay, hindi. Hindi ko pinagsasihan. Kasi desisyon ko na to. Since simula pa, matagal na natin yung pinag-isipan. Bakit ako magsisisi? At saka, okay na ako dito. Hindi naman tayo maledihado. At least, hindi naman natin sinasabi ng itong kalaki. At least, mayroon tayo. Yun ang mahalaga. Ayun. Importante, nag-enjoy tayo sa ginagawa. Kasi nag-enjoy kami sa ginagawa namin ngayon. Pasalamat tayo sa kanila. Yung mga katanungan na yan, na nagka-idea din tayo, nagka-idea ka rin na ibato sa kanila, at least nasagot yung kailangan sagutin mo sa tanong nila. Naliwanagan sila. Kasi yung marami ding siyempre malalaman niyo yung saloobin namin regarding to sa pag-uwi namin sa halos 2 buwan namin dito. So may mga problema pero lahat naman masaya naman eh. Yes. Naging masaya naman kami dito. Sa buhay kasi, importante, masaya at saka nag-enjoy ka. Yun ang mahalaga. Oo. Kasi aanin mo ang malaking pera, malaking sahod, kung hindi ka na masaya at alam mo na ikamamatay mo yung stress. Correct. Mamatay ka sa stress. So, OG? At dito nagtatapos ang natin talakayan, sagutan, at saka bigayan ng impormasyon sa inyo. Kaya andito kami Nagulat ka naman. binabato mo agad eh. Bumabalik. Bumabalik kayo mga tanong. So, yan po ang aming masasabi about sa mga tanong. So, wala kaming urungan tanong. Lahat ay sasagutin namin ng may katotohanan. Yes. Salamat Totoo yun. po. Salamat at